we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw. Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita mula sa Luzon. Ako po si CJ Torida. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Mga kapuso, nararanasan pa ang El Nino pero ngayon pa lang nagbabala na ang pag-asa na kailangan paghandaan ang paparating na La Nina. Tinutukan yan live ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Jasmine? CJ, tuloy-tuloy ang flood mitigation project ng provincial government, ganun din ang iba't ibang LGU sa kabilayan ng napakainit na panahon sa ngayon dahil karamihan sa mga barangay sa probinsya ng Pangasinan ay karaniwang binabaha tuwing panahon ng tag-ulan. Posibleng makaranas ang bansa ng mapaminsalang ulan at baha sa huling bahagi ng taon, lalo na sa pagsisimula ng La Nina. Ayon sa Pag-asa, posibleng pagpatak ng Hunyo ay makakaranas na ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Kaya mas mainam daw na paghandaan ang pagsisimula ng La Nina. Sa susunod na linggo, inaasahan na rin ang unti-unting paghupa ng nararanasang matinding init ng panahon. Dapat paghandaan natin itong parating na La Nina. Pero yung forecast ng Pag-asa po naman ay nasa 60% pa lang ngayon yung as of this tong buwan na to, nasa 60% chance na makakaroon tayo ng La Nina. Ang ilang residente sa Sitio Fishery sa Barangay Maluwad, Dagupan City naghahanda na sa nalalapit na pagsisimula ng tag-ulan. Kadalasan kasi na binabaha ang lugar tuwing tag-ulan. Nang pinaghahandaan kasi namin yung paggawa ng balsa kasi pag bumaha, yun yung parang transportasyon ng mga bata tsaka yung mga tao dito. Tiniyak naman ng Dagupan City LGU ang kanilang kahandaan sakaling magsimula na ang La Nina sa bansa. Patuloy rin ang kanilang koordinasyon sa mga barangay sa lungsod para matiyak ang kahandaan sa anumang kalamidad. CJ, kabilang ang Barangay Talibao sa bayan ng Kalasyaw sa karaniwang binabaha tuwing panahon ng tag-ulan. Actually, karamihan sa mga bahay dito sa Barangay Talibao ay mga dalawang palapag na dahil yung first floor ay nalulubog yan sa baha. Lampas tao yung baha dito, CJ, tuwing panahon ng tag-ulan. Ipakita ko lamang yung sitwasyon ng pamumuhay dito ng mga residente. Gaya na lamang nung nasa aking likuran, kung papansinin natin, yan yung kanilang bahay. Medyo may kataasan na yan, CJ, pero yung first floor ay wala nang masyadong karga sa ilalim dahil yan ay nalulubog sa baha. Actually, yung mga residente mula sa kalsada ay meron na silang ginawang mga tulay, daanan. Ito yung mga pinagdugtong-dugtong na kawayan. From ano yan, CJ, from kalsada yan dahil yung kalsada na elevate na yan ng munisipyo before ng local government, mas mataas na yan. So, inilevel nila yung mga pinagdugtong-dugtong na kawayan, dito dumadaan yung mga residente at yung kawayan na yan, CJ, diretso yan, doon naman sa ginawang pinto ng second floor ng bahay. Dahil ang mga residente dito, CJ, ayaw na nilang mag-evacuate pa tuwing panahon ng tag-ulan kapag may baha para maprotektahan din yung kanilang mga properties. Halimbawa na lamang din yung kanilang bahay at mas komportable nga daw sila dito mismo sa loob ng kanilang bahay. So sa ngayon, CJ, ganyan yung karaniwang sitwasyon dito. Ang mga bahay may kanya-kanyang mga bangka para makapunta sila doon mismo sa may entrance o papunta palabas ng highway. Ang ilan naman may kanya-kanyang mga rubber boats. So ngayon, CJ, tuloy-tuloy ang paghahanda ng iba't ibang lokal na pamahalaan sa posibleng epekto ng La Nina. CJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Patay ang 4 na katao dahil sa hinihinalang gas poisoning sa loob ng isang tunnel sa Bambang, Nueva Vizcaya. Narito ang report.
Tulong-tulong na ang iba't ibang rescue team sa pagresponde sa mga lalaking hindi na nakalabas sa 10 metrong lalim na hukay sa barangay Magsaysay Hill, Bambang, Nueva Vizcaya, Lunes ng hapon. Pero patay na ang 4 ng maiahon sa hukay. Kasama ang barangay kagawad na unang rumesponde sa insidente. Duda ang pulis na pakay nila ang pagkukay ng balon para sa tubig. And according dun sa mga nag-rescue na mga personnel ng mining company, lumalabas na parang ng treasure hunting. Isa naman si Marlon Siopon sa mga sumubok iligtas ang mga biktima. Pero siya mismo ay nawalan ng malay pababa sa tunnel. Nailigtas si Marlon sa tulong ng rescue equipment ng isang mining company sa lugar. Ikat na di pantalong ko nagkarbanak, madam. Pinalutan din yung sikot ko, bimabak, madam. Kasi nakaunag Naulog mo ka, madam. Di, sadagat din kita on, madam. Iglak mo ulaw. Buguyod ko di tali. Pag madam ko, awanak ko, malay kang madam. Sa investigasyon ng otoridad, posibleng nakalanghap ng methane gas ang mga biktima at tuluyang nawalan ng oxygen sa loob ng hukay. Wala pang pahayag ang kaanak ng mga nasawi. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, CJ Torida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinatawan ng 6 na buwang preventive suspension si Cebu City Mayor Michael Rama at 7 iba pa. Detalye mula kay Alan Domingo ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ikinatuwa ng 4 na empleyado ng Cebu City Hall ang ipinalabas na desisyon ng anti-graft office laban sa mga opisyal. Subalit, ikinalungkot nila ang pagkakadawit ni Mayor Mike Rama sa ipinataw na 6 months preventive suspension. Dumulog ang mga complainant sa Visayas Ombudsman kung saan isinampa nila ang kasong grave misconduct unbecoming of public officer, conduct prejudicial to the best interest of the service, grave abuse of authority at violation of code of conduct and ethical standards for public officials and employees. Nag-ugat ang kanilang reklamo matapos umano silang hindi pinasweldo sa loob ng 10 buwan. Ang mga reklamante ay kawani ng City Assessor's Office na basta lang umanong inilipat sa ibang departamento. Sa tulong ng Cebu City Council, nabigyan sila ng paunang sweldo sa 4 na buwan. Sa phone interview ni Mayor Rama na kasalukuyang nasa Manila, sinabi niya na hindi pa niya natatanggap ang kopya ng preventive suspension. Hindi rin daw niya alam na may isinampang kaso laban sa kanya. I don't even know about it. Our lawyers will take care of it. Sinusubukan pang kuhanan, nagpahayag ang 7 pang sangkot na opisyal. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Alan Domingo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Upos ng sigarilyo ang tinitingnan ng BFP na dahilan sa pagsiklab ng grass fire sa paanan ng Bulkang Mayon. Samantala, dump site sa Naga City, Camarines Sur, nasunog rin. Ang detalye sa report ni Chris Novelo ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Muling sumiklab ang grass fire sa paanan ng Bulkang Mayon sa bahagi ng bayan ng Kamalig Albay nitong Martes, Mayo 7. Umabot hanggang kahapon ng madaling araw, Mayo 8 ang grass fire bago tuluyang idineklarang fire out ng Bureau of Fire Protection. Ayon sa BFP, mga damo lamang ang nasunog at wala namang napinsalang mga pananim. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng otoridad pero pinaniniwalaang sa upos ng sigarilyo na itinapon sa lugar ang pinagmula ng apoy. Sumiklab ang sunog sa dating dump site sa Barangay Balata sa Naga City, Camarines Sur nitong Mayo 6 ng hapon. Dahil sa mainit na panahon at mga tuyong dahon sa lugar, mabilis na lumaki at kumalat ang apoy. Pasado alas 10 ng gabi nitong Mayo 6 nang ideklara ng BFP na fire under control na ang lugar, pero muling sumiklab ang sunog kahapon na umaga na agad namang nirespondihan ng BFP. Sa kabila ng banta ng insidente ng sunog, nasa halos 100 pamilya pa rin ang nakatira malapit sa naturang dump site. Dahil dito, hiling ng City Social Welfare and Development Office na mai-relocate na ang mga residente. Maliban sa sunog, hindi rin isinasantabi ng mga otoridad ang masamang epekto sa kalusugan ng mga residente ang mga kemikal na sumisingaw mula sa ilalim ng mga nakatambak na basura. Patuloy pa rin sa ngayon ang ginagawang monitor ng BFP Naga City sa lugar. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novelo nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Sinuspinde ng 90 days ang chairman, 4 na kagawad at SK chairperson ng barangay Calaba, Bangged, Abra. Dahil ito sa mga kasong grave misconduct, grave abuse of authority, gross neglect of duty, gross dishonesty at conduct prejudicial to the best interest of the service na isinampa laban sa kanila sa Sangguniang Bayan. Nagugat ang mga kaso dahil sa umano'y ipinaskil na karatula na naglalaman ng babala sa mga magtatapon ng basura kung saan ang third offense ay mayroong larawan ng baril. Nako po. Ayon sa reklamo, pagpapakita umano ito ng karahasan dahil sinisimbolo ng pagpatay ang ikatlong opensa. Una nang itinanggi ng mga opisyal sa isinagawang inquiry ng Sangguniang Bayan noong Marso na mayroon silang ipinasang ordinansa hinggil dito at wala rin umano silang kinalaman sa pagpapaskil ng tarpaulin. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na kuhanan ng panig ang mga sinuspinding opisyal ng barangay. Bukod sa pamosong malinis na dagat ng Lobo, Batangas, pihadong hindi ka iiwan sa ere ng mga naglalakihang saranggola rito. Paandar ang mga hugis, tutubi at higanteng paru-paro sa kauna-unahang Summer Saya 2024 Kite Festival. May flat kite at giant kites na tampok sa selebrasyon ng bayan. Pagpapakita raw ito ng pagkamalikhain at pagsusulong muli ng kite flying tradition ng mga Filipino, lalo na tuwing summer. Bahagi rin daw ito ng pagsusulong ng kampanya na iwasan ang single-use plastics. Sa susunod na taon, kaabang-abang pa raw ang Kite Fest sa Lobo. Nabubuksan din para sa ibang kite enthusiasts mula sa ibang bayan. Ibinida ang iba't ibang putahe ng kambing sa Kaldingan Festival sa Bantay, Ilocos Sur. Samantala, adobong manok sa mangga at minanggahang manok tampok naman sa Cook Fest sa Jaén, Nueva Ecija. Halina't matakam sa ulat ni Joan Ponsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Amoy pa lang, mapapakanin ka na sa sarap ng mga putaheng mula sa karne ng kambing. Nariyan ang masarsang kaldereta, kilawin at ang all-time favorite ng mga Ilocano, sinanglaw. Pero this time, hindi karne ng baka, kundi kambing. Luto yan ng mga taga-Bantay, Ilocos Sur sa Cook Fest na bahagi ng Kaldingan Festival. Ang kalding ay salitang Ilocon ng kambing. Maliban sa mga kilalang putahe, may gumawa rin ng mala beef steak pero karne pa rin ng kambing. May burger patty din na matagal na umanong recipe ni Dominador Tugas. Mas ma'am ta kagamin mas na laslasa gamin ti kalding ti baka para ma-upgrade yung mga native naming kalding. Yung mga nag-aalaga ay talagang tutukan nila yung mga paanak nila para may bebenta. Tulad nga no, nang mahal na po yung kambing ngayon. Yung dating 3,000 ngayon 5,000 na po. Ang mangga, karaniwang prutas na panghimagas. Pero sa Nueva Ecija, ang mangga, pang main course dish, ang eksena. Ilan sa mga putaheng ibinida ang adobong manok sa mangga, kung saan nagtatalo ang asim at tamis. Minanggahang manok o sinabawang manok. Dito ginamit na pampaasim ang mangga. Meron ding munggo ni manok na sinahugan ng mangga at munggo. At mangga na may manok at saluyot. Layunin ng Cook Fest na i-promote ang produktong mangga at gulay ng bayan na bahagi ng 159th founding anniversary. Tumanggap ng cash prize at certificate ang mga nanalo sa Cook Fest. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Joan Punsoy, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Susunod! Magkahiwalay na aksidente sa Cebu South Coastal Road sa pool sa CCTV. At maki-food trip sa ipinagmamalaking Kinilaw with Seafood ng Davao City. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. 4 na magkakahiwalay na aksidente na itala sa Cebu, Batangas at Negros Occidental. Isa ang patay, isa sugatan. Nag-aalerto si Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Dalawang aksidente sa Cebu South Coastal Road sa Talisay City, Cebu ang sapol sa CCTV.
Rider na patawid sa Cebu South Coastal Road, bumangga sa isang SUV na magle-left turn. Hindi sumunod sa box junction ang motorsiklo, kaya nabundol niya ang kasalubong na sasakyan. Sa isa pang aksidente, nabundol naman ng multicab ang isang motorsiklo. Ayon sa City Toda, hindi huminto ang multicab at sinubukang mag-beat sa red light, kaya nabaga nito ang motorsiklo na nasa harapan nito. Ligtas naman ang mga sangkot sa aksidente. Patay ang 59 anyos na rider nang bumangga ang minamanehong motorsiklo sa kasalubong na closed van sa Sitio Hulo, Barangay Calayo ng Sugbo, Batangas. Nagtamo ito ng malubhang sugat sa ulo at kaliwang paa. Kaagad itong isinugod sa ospital, ngunit idineklarang dead on arrival. Wala namang tinamong sugat ang driver ng closed van na kasalukuyan nasa kustodiya ng pulisya. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhaan ang pahayag ang pamilya ng rider at driver ng van hinggil sa aksidente. Natutulog sa loob ng vulcanizing shop sa Barangay Talok, Bago City sa Negros Occidental ang 54 anyos na si Elias Rodel nang bigla na lang itong nabangga ng isang truck Martes na madaling araw. Nagtamo ng mga sugat sa kanyang katawan ng biktima. Nabangga rin ng truck ang isang tindahan sa tabi ng shop. Ayon sa pulisya, papuntang Bacolod City ang truck na magkaroon ito ng problema sa makina at nawala ng preno, kaya bumangga sa likod ng isa pang truck na sinusundan ito bago dumiretso sa shop at tindahan. Nasa mabuti ng kalagayan ng biktima matapos isugod sa ospital, habang ang truck driver ay pansamantalang nakalaya habang hindi pa nakapagdedesisyon ang pamilya ng biktima kung sasampahan ito ng kaso. Mula sa GMA Regional TV1 Western Visayas, Kim Salinas, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 5 sa 19 na armas ni Pastor Apollo Kibuloy isinuko sa Police Regional Office 11. Sundan sa report ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Matapos ihain ng Civil Security Unit ng Police Regional Office 11 ang license revocation ng mga armas ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy noong May 2, 2024. Isinuko na ng kampo nito ang ilan sa mga armas ng pastor. Tinanggap ni Marlon Acobo, Executive Pastor at Representative ni Kibuloy sa labas ng isang paaralan sa Sasa, Davao City ang notice. Matapos ma-serve ang notice, agad nilang isinuko ang 5 sa 19 na armas. Kabilang dito ang isang Colt rifle, 2 Barrett pistol at 2 mitrailleuse pistol. Ang natitira pang 14 na armas, naibenta na raw. So pagka-receive niya sa notice, gisurrender man po niya ang 5 ka firearms, bali kumpusog 1 ka rifle o 4 ka pistols. Plus 14 documents na nagpatunay na nabaligya na ni Pastor Kibuloy ang 14 other firearms niya. So May 2 pa na surrender around 4:40 AM. Sa ngayon, wala pang ideya ang kapulisan sa lokasyon ni Kibuloy na patuloy pang pinaghahanap dahil sa kinakaharap nitong mga kaso tulad ng human trafficking, child abuse at iba pa. Ayon sa pulisya, mahigpit daw ang kanilang koordinasyon sa Davao International Airport Police sakaling lumabas ng lungsod si Pastor Kibuloy. Nag-monitor man po ang Davao International Airport kung gawa si Pastor Kibuloy or dili. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Kent Abrigana, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, magbaon muli ng payong bilang panangganyo sa matinding init o kaya sa biglaang ulan. Ayon sa Pag-asa, easterlies pa rin ang pangunahing weather system na nakaaapekto sa bansa. Ngayong umaga, posible ang light to moderate rains sa ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Zamboanga Peninsula, Barm at Soc-Sargen base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pagsapit ng hapon, uulanin na ang ilan pang panig ng bansa. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Mga kapuso, umaabot na sa halos 400 milyong pisong halaga ng pinsala sa agrikultura ang naitala sa Bicol Region dahil sa El Nino. Tinutukan yan live ni Chris Novelo ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Chris? CJ, mula buwan ng Marso hanggang sa kasalukuyan patuloy na nararanasan ng mainit na panahon dahil sa epekto ng El Nino. Bunsod nito, labis na naapektuhan ang sektor ng agrikultura sa Kabikulan.
Ilang buwang pinaghirapan ni Nanay Josie ang palayan na ito sa Kawayan, Masbate, pero sa halip na anihin ang mga itinanim na palay, ipinakain lamang ang mga ito sa kanilang alagang baka. Dahil sa labis na init ng panahon, halos natuyo na ang lahat ng palay. Nagkabitak-bitak rin ang lupa at wala na rin dumadaloy na patubig sa tabi ng sakahan. Wala gid na ako ani kay abutan na sa init. Pag walay ulan, wala gito maanihan. Ang bayan ng Kawayan ang may pinakamalaking produksyon ng bigas sa probinsya ng Masbate, pero karamihan sa mga magsasaka dito umaasa lamang sa tubig ulan dahil sa kawalan ng maayos na irigasyon. Ang laki ng area ng rice field area namin dito, pero so far walang dumating na irrigation. Meron ng proposal before pa, ilang taon na. So until now hindi pa dumating. Kaya ang kanilang panawagan sa pamahalaan, mabigyan sila ng water irrigation system para mabawasan na mapinsala ang pangunahing kabuhayan ng mga residente. Nasa vegetative at productive stage na yung aming palay or palay ng aming mga magsasaka. Subalit ito ay na-damage ng El Nino. So yun nga, kami yung nag-report agad kami sa taga-DA para po kung ano man yung intervention na meron si DA is makaka-avail kami. Sa tala ng Department of Agriculture Bicol as of April 25, umabot na sa 386,636,641 pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura sa buong Bicol Region. Pinakamalaking pinsala ang naitala sa Masbate na umabot sa mahigit 191 million pesos. Nasa 83 million naman ang naitalang pinsala sa Albay, 80 million pesos sa Camarines Sur at mahigit 30 million pesos sa Sorsogon. Wala namang naitalang pinsala sa agrikultura sa mga probinsya ng Camarines Norte at Catanduanes. CJ, ayon sa Department of Agriculture Bicol, bagamat nasa 9,000 na magsasaka ang naapektuhan ng El Nino sa Bicol Region, hindi pa naman daw masasabing malubhang naapektuhan ang supply ng palay sa rehiyon dahil konti lang daw ang nabawas sa inaasahang 600,000 metric tons ngayong harvest season ayon sa ahensya. CJ. Maraming salamat Chris Novelo ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Weak phreatic eruption kung ilarawan ng state volcanologist ng PHIVOLCS ang nangyaring aktibidad sa Bulkang Taal sa pagitan ng 8:27 hanggang 8:31 kahapon ng umaga. Ang usok na ibinuga mula sa crater nito umabot sa 2 kilometro. Sa kabila niyan, walang nabuong volcanic smog o fog sa palibot ng bulkan. Ayon sa PHIVOLCS, may mga aasahan pa rin daw talagang phreatic burst sa bulkan dahil sa patuloy na pag-iimit nito ng maiinit na volcanic gases. Pero walang dapat ikapangamba ang publiko. Nananatili pa rin sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal. Wala pa raw nakikita ang PHIVOLCS na dahilan para itaas ang alerto sa kabila ng phreatic eruption. Pero bawal pa rin ang pagpunta sa Taal Volcano Island. Hindi naman ibig sabihin ito na nagkakaroon na ng magmatic eruption. Yung galing talaga sa ilalim ng fresh magma coming up. Hindi po ito ganun. It's D-Day, mga kapuso, Ding Dong Day. Yan ang contract signing ni Kapuso, Primetime King, Ding Dong Dantes, na gaganapin mamayang 10:30 ng umaga. Mapapanood yan sa live stream ng official social media accounts ng Kapuso Network. Abangan ninyo yan at gamitin ang hashtag Dingdong Kapuso Day Global. Matapos ang laro kahapon, pasok na rin ang Letran Lady Knights sa stepladder semis. Matapos talunin ang San Sebastian Lady Stags sa 5 sets. Kasama ng Letran sa stepladder semis ang LPU Lady Pirates at Arellano Lady Chiefs. Naghihintay na sa finals ang Benilde Lady Blazers matapos ma-sweep ang elimination round. Sa men's division, magbabagbakan sa stepladder semis ang EAC Generals, Letran Knights at Arellano Chiefs. Finals bound na ang Perpetual Altas matapos maitala ang 9-0 sweep sa elimination round. Sa stepladder semis, magkakaroon ng 2 semis knockout game upang malaman kung sino ang papasok sa best of 3 finals. Susunod! Kakasaka ba sa kakaibang trip na ito? Dahil bloke-blokeng yelo lang naman ang inilalagay sa swimming pool para mas lumamig ang tubig. Ito ang inyong Regional TV News.
Ito ang inyong Regional TV News. Ipinagmamalaking kinilaw with seafood, sarap pa, na binabalik-balikan sa Davao City. Ating tikman sa report ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Siguradong maglalaway ka sa mga inihaw at kinilaw na ito sa isang kainan sa Salmonan, Quezon Boulevard sa Davao City. Nakadisplay dito ang fresh seafood na pwedeng pagpilian. Maliban sa kinilaw, mabibili rin ang iba't ibang grilled seafood tulad ng tuna panga, tuna buntot, ulo at belly. Mayroon din pusit at iba pa na swak ipare sa kinilaw. Ayon kay Tox na apo ng may-ari na si Lola Luz, konsepto raw ito ng kanilang lola na 5 dekada nang ginagawa. Ipinakita rin niya sa atin ang paggawa ng kanilang sikat na kinilaw. Para sa mga ingredients, kailangan ng fresh na isdang tuna, sibuyas, radish, luya, kalamansi, sili, vetsin at asin. Budburan ng asin at vetsin ang na-slice na isdang tuna. Pagkatapos ay ihalo ang hiniwang luya, radish at vetsin sa tuna. Sa hiwalay na bowl, ilagay lang ang kalamansi extract at dinurog na sili. And finally, ihalo ang lahat ng mga sangkap. Mauna ni siya to ang finished product, ang specialty sa Mountindahan na gipamana sa kuang lola sa mga ang kinilaw. At syempre, magpapahuli pa ba tayo sa tikiman part? Kinilaw. Sa unang kagat, malalasap mo ang tenderness ng tuna at ang smoky flavors nito. Kaya maging si dating Pangulong Rodrigo Duterte, suki na at napawaw din sa kanilang inihaw at kinilaw. Mula sa GMA Regional TV, 1 Mindanao, Kent Abrigana, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ngayong matindi ang init ng panahon, bloke-blokeng yelo ang inilalagay sa isang swimming pool sa Bulacan para mas lumamig ang tubig. Silipin sa report ni Joan Ponsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang sigaw ng mga bisita habang nagtatampisaw sa swimming pool ng isang resort sa Marilao, Bulacan. Maya-maya pa, dumating ang mga staff para maghulog ng bloke-blokeng yelo sa kanilang wave pool. Labis naman ang saya ng mga lumalangoy dahil sa lamig ng tubig dulot ng yelo. Then kinontinuous na po namin, parang attraction na rin po kasi siya ma'am, sinabay na rin po. At the same time, nami-minimize po yung init ng tubig po. Gimik daw ito ng resort para ma-enjoy ng mga bisita ang paliligo kahit tirik ang araw. Umaabot din kasi sa 40 degrees Celsius ang heat index sa Bulacan. Tuwing weekend nila ginagawa ang paghuhulog ng yelo sa swimming pool. Sa Saturday kasi ma'am, 2 times po. Bali Sunday, sa day lang po siya, 1 time lang po. Because ma'am, mas dumami po, lalo na nung na-feature po siya sa mga media po. Wala namang dagdag na bayad sa entrance ang pa-ice pool experience sa resort. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Joan Punsoy, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil si GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang Regional TV News, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.